Si Black Adam, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pero paano kung kailangan niyang lumaban sa isang hindi taga rito, hindi taga mundo? Anong mangyayari pagkatapos? Magagawa kaya ni Black Adam baguhin ang kapangyarihan sa Detective Comics Extended Universe? Kaya ba niyang talunin si Superman? Tara, alamin natin. Grabe ang tugtugin. Tungkol ito sa determinasyon at kapangyarihan. Lagi tayong gutom, nilalamon lahat. Hindi yan ang tugtugin. Kumusta mga kaibigan? Ako si Daniel at ito ang Danco. Lingguhan kaming gumagawa ng fight breakdown at paminsan-minsan ng ranking o katulad na video. Kaya kung mukhang interesante yun sa'yo, umupo ka lang at mag-enjoy sa video. Pindutin mo ang like button kung gusto mo. At syempre, pindutin mo na rin ang subscribe button habang nandyan ka na. At saka, gusto ko lang magbigay ng disclaimer agad-agad. May mga spoiler dito tungkol sa Black Adam. Sa tingin ko, pwede na ring ituring na spoiler ang video na to, pero si The Rock bilang Black Adam, parang na-spoil na rin niya yon. Hindi niyo pwedeng isisi sa akin yon. Wala rin akong pakialam sa sasabihin ng Warner Brothers. Isasama ko lahat ng bersyon ni Cavill bilang Superman. Ibig sabihin, pati ang Snyder Cut. Sa totoo lang, bahala sila kung tawagin nilang pagkakamali ang paglabas ng pelikulang yon at alisin sa canon. Napakabobo nun. Simulan natin ang pag-usapan tungkol sa bagong dating. Si Itim Adam Teth Adam, mas kilala sa alamat bilang Itim Adam, ay dating kampeon ng mangkukulam na si Shazam sa konseho ng mga mangkukulam. Binigyan siya ng kapangyarihan ng mga Diyos ng Ehipto. Dahil sa mga regalong ito, pinalaya niya ang kanyang mga tao mula sa dating hari ng Kondak at naging kanilang pinuno. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, lalo siyang naging malupit at walang awa, hindi sinasadyang pakawalan ang 7 nakamamatay na kasalanan na pumatay ng milyon-milyong tao. Dahil dito, ikinulong siya ni Shazam ng 5,000 taon hanggang sa muling palayain at tawagin para iligtas ang Kandak. Si Itim Adan ay may kapangyarihan mula sa 6 na Diyos ng Ehipto: Shu, Horus, Mon, Tehudi, Atone, at Mahin. Alam mo, may ilan doon na di naman talaga nakatulong sa laban, tulad ng tapang ni Mahin o karunungan ni Zahudi. Pwede nating talakayin ang lakas, tibay, bilis at kidlat niya. Malakas si Itim Adan sa pelikula at walang pag-aalinlangang gamitin ang lakas niya para pumatay ng sino mang humarang. Seryoso, walang awa talaga ang taong to. Kaya kanyang paliparin ng hindi kumukurap o sirain basta ang mga sasakyan. Papalakpak lang siya at makakalikha na ng shockwave. Minsan nakakagawa pa siya ng shockwave gamit lang ang kanyang mga suntok. Pinakakahanga-hanga niyang nagawa ay nang nasalo at binuhat niya ang malaking estatwa sa ulo na parang napakadali lang sa kanya. Kung susukatin, medyo malayo ito. Pero tingin ko ligtas nang sabihin. Halos kasing laki ito ng Washington Monument na tinatayang may bigat na nasa pagitan ng 80 hanggang 100,000 tonelada. Kung gagamitin natin ang mga numerong iyon sa rebulto ng kampeon, isa ito sa pinakakahanga-hangang pagpapakita ng lakas sa DC Extended Universe. Madali lang. Lumilipad si Superman at nagbubuhat ng mga gusali ng apartment, habang si Itim Adam naman ay nagbubuhat ng mga rebulto na 10 hanggang 12 beses ang bigat. Hindi patas. Sobrang tibay ni Itim Adam, kaya niyang tiisin ang pagsabog ng hindi kumukurap at hindi tinatabla ng bala. Sa puntong kahit malalaking baril ay parang tumatalbog lang sa mukha niya. Kinaya niyang tiisin ang mga atake ni Hawkman gamit ang nth metal na sandata. Napaatras man siya, hindi siya nasusugatan o natutumba. Kahit ilang segundong napabagsak siya ng suntok ni Adam Smasher, ang tanging patuloy na nakakasakit sa kanya ay ang mahiwagang eternum na enerhiya. Nag-iiwan ito ng hiwa at paso na agad niyang ginagamot gamit ang kidlat. At pagkatapos, tao ba si Black Adam? Yung bilis niya, isa yun sa mga pinakanagulat ako sa pelikula. Sobrang bilis ni Black Adam, pwede mo siyang ipantapat kina Flash o Super Ann. Si Dwayne Johnson, na producer din ng pelikula, nagsabi na mas mabilis pa sa liwanag si Black Adam. Kaya parang salita na ng Diyos yun. Palagi niyang ginagamit ang bilis para lumipad,
mag-iwan ng after images, sumalo ng bala, at ilihis ang rocket. May sarili pa siyang Quicksilver na eksena. Kaya niyang makita ang mundo sa slow motion at talunin ang lahat habang nakapirmi ang isang pagsabog sa likod niya. Tapos kaya niyang pahiyain si Hawkman at paulit-ulit siyang binibigla. Kahit na nakaka-react si Hawkman sa kidlat, mas mabilis siya kay Wonder Woman dahil nasalo niya ang bala na pinaputok mula malapit na distansya. At habang mas malayo pa siya, naglakbay siya mula Russia papuntang gitnang silangan at mula gitnang silangan papuntang China. Nakaalis siya sa loob ng ilang segundo at nakagawa pa ng sonic cone habang ang paligid ay dumadaan lang sa kanya. Parang siya si Makari o kung sino man. Pero mukhang paboritong taktika ni Black Adam ang magpakawala lang ng kidlat kahit saan. Kaya niyang maglabas ng mga kidlat na nakakalusaw ng tao, pero mas marami pa siyang kayang gawin. Kaya niyang butasin ng isang bundok at halos gawing singaw ang mga bato at magpakawala ng mga kidlat sa paligid niya. Kaya rin niyang magpasabog ng omnidirectional para sirain ang mga clone ni Dr. Fate. Ang pinakakahanga-hanga niyang pagpapakita ay kapag hindi na niya makontrol ang sobrang galit. Yung unang pagsabog ay winasak ang sinaunang palasyo at mga estatwa, pinatay ang lahat sa loob, pero hindi tuluyang gumuho ang gusali. Yung parehong gusali ay nandoon pa rin matapos ang 5,000 taon. Ang ikalawang pagsabog ay naganap nang hindi na niya makontrol ang kapangyarihan sa minahan ng Intergang. At kahit na karamihan ng lakas ng pagsabog ay umakyat at lumabas ng minahan, tinamaan pa rin nito ang buong base. At higit pa doon, ang ikatlong pagsabog niya ay dulot ng kidlat ni Shazam, na naglabas ng napakalaking tore ng tubig at yelo. At pagkatapos ay nagpakawala ng isang shockwave na mas malaki pa at nagpalaya sa mga ulap. Sa laban kay Sabak, nagawa niyang ituon ang kidlat at mag-concentrate sa isang demonyo imbes na mawala ng kontrol. At sa huli, pinunit niya ito sa gitna. Parang Mortal Kombat ang ginawa niya sa kanya. Dadakipin kita nang hindi ka sinasaktan na higit pa sa nararapat sa'yo. Lumuhod ako sa harap mo. Walang gustong umamin na namamatay na ang Krypton. Wala talagang umaamin, maliban kay Jor-El at Lara. Sila lang ang may alam sa nangyayari at layunin nilang iligtas ang anak nilang si Kal-El. Kaya gumawa sila ng isang spaceship na kasya ang isang sanggol at inilunsad siya papalabas ng kalawakan. Pinadala siya papunta sa daigdig. Hindi ko alam bakit di nila naisip gumawa ng rocket na kasya sila. Siguro naisip nilang magpakamatay na lang. Mas gusto pa nilang palakihin ang anak nilang alien ng ibang tao sa gitna ng Kansas. Sinuwerte sila dahil si Kal bumagsak mismo sa tapat ng bahay ni na Jonathan at Martha Kent. At sa halip na maging isang malupit na diktador na may kapangyarihang parang Diyos, naging si Clark Kent siya. Si Superman, ang pinakadakilang bayani sa mundo. Dahil sa pagkakalantad sa dilaw na araw, si Superman, tulad ng lahat ng Kryptonian, ay nagkaroon ng mga kapangyarihang parang Diyos. As in, literal na parang Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihang Justice League member, mas malakas pa kay Wonder Woman. Kasing lakas pa nga siya ni Zeus dito, at isa sa mga pangunahing kapangyarihan niya ay ang super lakas. At marami nang nagawa si Clark na kahanga-hanga. Magaling niyang nagamit ang mga muscle niya. Pero pinaka-impressive ang paggalaw niya ng buong tectonic plate para maiwasan ang lindol. Kahit off-screen ito nangyari at artikulo lang sa dyaryo ang basehan, bakit di natin isama? Ibig kong sabihin, hindi naman talaga ito ganoon kabaliw. Si Thor nga ay gumagawa ng mga ganitong bagay at nakita na rin natin ang ibang Superman na gumagawa ng katulad nito. At para magawa ang ganito, para mailipat ang isang tectonic plate, kakailanganin ng 10 teratons ng puwersa at enerhiya o lakas na pangbansa. Ibig sabihin kaya mong wasakin ang isang bansa gamit lang ang isang suntok, kung sakaling maliit lang ang bansa at kaya mo itong sirain sa isang suntok. Dahil dito, matindi rin ang lakas ng suntok ni Super-Ann. Tingnan mo na lang ang sagupaan nila ni General Zod at ang pagkawasak na dulot nun. Tingnan mo kung paano niya napalipad si Doomsday papunta sa kalawakan o kung paano niya ito napalipad palayo. Tapos tingnan mo kung paano niya winasak si Steppenwolf. Matindi rin si Steps.
Nakalaban na niya ang sarili niyang Doomsday noon at nakasira pa siya ng isang buwan sa laban nila. Nabuhay siya kahit nasira ang isang buwan. Hindi niya kinaya si Super Ann at ang mga suntok nito. At heto pa, hindi lang basta malakas si Super Ann. Hindi lang siya malakas sumuntok, kundi kaya rin niyang tumanggap ng suntok, tulad ng mga magagaling na mandirigma. Tingnan mo laban niya kay Doomsday. Layunin lang ng halimaw na ito na patayin si Super Ann. Nang makita niya ang rebulto ng malaking mama, tapos na siya. Tapos na ang lahat. Simula noon, papatayin na talaga niya si Super Ann. At sa simula ng laban, talagang maganda ang ipinapakita ni Super Ann. Pinalabas niya ito sa Metropolis, pinalabas niya sa lungsod, dinala pa niya sa Kalawakan. Doon na nagdesisyon ng militar na maglunsad ng nuclear missile sa mukha niya. Hindi siguro magandang ideya yon, pero ganito kasi. Nasugatan si Super Ann at tinamaan ng nuclear bomb sa mukha. Ngunit agad siyang bumalik sa laban pagkatapos ng ilang sandali. Posible ring nanghina si Super Ann dahil sa kryptonite na ginamit ni Batman kanina nung gabi. Kung wala yon, baka kinaya lang niya ang nuclear bomb. Walang problema. At hindi lang naman yon ang tanging pagkakataon na tinanggap ni Super Ann ang ganung atake. Talagang pang-astronomical na antas. Kasi nandyan din ang World Engine. Ang World Engine ay isang Kryptonian na makinang ginagamit para baguhin ang atmosfera ng isang planeta at mismong komposisyon ng mundo para maging katulad ng Krypton. Pinapadali nito sa mga Kryptonian ang paglipat at pagsakop. At ang pagbaba ng World Engine ay sapat na para wasakin ang bundok. Kaya gawa ito sa materyales na kayang tiisin ang impact na nakakasira ng bundok. At hindi lang basta winasak ni Super Ann yun, ginawa niya pa ito habang siya ay mahina at nakatayo sa ilalim ng gravity beam na mag-isa lang na nagte-terraform ng mundo. At ibig kong sabihin, oo, mabagal ang proseso. Pero ito ay gravity na binabago at inaayos ang buong planeta mismo. Si Super Ann ay nasa gitna. Tinatanggap ang lahat ng puwersa at lakas. At nalalampasan pa niya ito habang lumilipad. Ang wild nun. Pero ito ang punto. Hindi lang malakas si Super Ann at hindi lang siya matibay. Hindi lang iyon ang dalawang bagay na meron siya. Marami talaga siyang kapangyarihan tulad ng freeze breath niya, or yung hypersonic na sigaw niya, or yung heat vision niya. Grabe, ang heat vision niya ay kayang maghiwa ng bakal at magpasabog ng bagay. At dati naniniwala tayo na kaya niyang umabot sa 10,000 degrees Fahrenheit ang init ng heat vision niya. Pero ngayon, mukhang mas mainit pa at mas malakas ang heat vision ni Super Ann. Sa Justice League ni Zack Snyder, nakita natin na kayang tiisin ng Kryptonian ang matinding init sa loob nito. Hanggang 35 milyong Kelvin walang problema, na talagang hindi biro. Ang gitna ng ating araw ay nasa 11 milyong Kelvin lang. Pero heto si Superman na palaging sinusunog at pinuputol ang Kryptonian na bakal. Hindi pumapatay ng tao ang mga bayani. Ginagawa ko naman. Sino ang mananalo dito? Sino ang magwawagi sa huli? Si Black Adam ang bagong dating at laruan na pwede nating paglaruan. Tuwing may bagong superhero na pelikula, gusto nating sobra siyang purihin. Halos palaging nangyayari yan, kaya subukan nating iwasan yon. Tingnan natin ang laban na ito ng patas. At alam nating ipinapakita ang dalawa bilang magkapantay. Pareho silang may kapangyarihang wasakain ang mundo at tanggap nila ito sa isa't isa. Ibig kong sabihin, kinikilala pa nga ni Superman si Black Adam bilang nag-iisang kapantay niya sa lakas. Sinabi niyang hindi pa muling natakot ang mundo mula noong una siyang nagpakita at lumabas sa eksena. Ngayon na malinaw na yan, sa tingin ko si Superman pa rin ang mas malakas sa kanilang dalawa. Oo, sobrang nakakabilib yung pagbuhat niya ng napakalaking estatwa. At si Black Adam ay palaging nagpapalipad ng mga tao kung saan-saan.
Pero umaasa pa rin tayo sa palagay na naiangat ni Super Ann ang isang buong tectonic plate. Wala naman talaga akong dahilan para hindi paniwalaan na nangyari ito. Sa tingin ko nangyari nga, na maglalagay kay Super Ann sa 44 quintillion tonelada o 44 na may 18 zero sa likod nito. Ngayon malinaw na ito'y nakakabaliw. Hindi ko talaga maisip. Karaniwan lang yan sa tectonic plate. May 8 malalaki at maraming maliliit na plate sa mundo. At di natin alam kung alin doon. Kung gumalaw si Super Ann, baka mas maliit ang naitulak niyang plate. Pero tiyak na mas mataas pa rin siya. Si Black Adam ay sumalo ng estatwa. Sa tingin ko rin, si Superman ang mas mabilis sa kanilang dalawa. O kung hindi man, magkapantay lang sila. At hindi ko talaga masasabi na si Black Adam ang mas mabilis. Na mas mabilis siya kaysa kay Superman. Si Super Ann ay maikukumpara kay Flash, ang pinakamabilis na tao sa mundo. Ang pagsasabing mas mabilis si Black Adam kaysa kay Super Ann ay parang sinasabi mo na kasing bilis na rin siya ni Flash. Dahil sa tingin ko, si Super AN ay medyo mas mabagal lang ng kaunti kay Flash. At hindi pa ako komportable na sabihin yon sa ngayon. Sa tingin ko mas maganda ang enerhiya ni Black Adam at mas gusto ko ang kidlat niya kaysa sa heat vision ni Super AN. Mas madalas gamitin ni Black Adam ang kapangyarihan niya. Handa siyang lutuin ng todo ang kalaban at wala siyang problema na ulit-ulitin lang ang ataking ito. Kung sapat yun para kay Sabak, tingin ko masasaktan din si Superman. At isa pa, wala talagang problema si Black Adam sa pagpatay. Walang pag-aalinlangang babarilin niya ang mga kalaban, pupunitin ang braso, gagawing kalansay, ihahagis sa kabilang estado, at hatiin sa gitna. Medyo uhaw sa dugo si Superman noong una, pero nalampasan na niya ang panahong yon. Sa palagay ko, hindi niya gagamitin ang kasing tinding lakas na gagamitin ni Itim Adan. Si Itim Adan ay talagang papatayin kung gugustuhin niya. Wala nang tanong-tanong pa dyan ngayon. Dahil hindi gagamit ng deadly force si Super Ann, hindi ibig sabihin na di siya gagamit ng puwersa. Pwede mong tanungin si Steppenwolf tungkol dyan. Ngayon, sa tingin ko ang tunay na tanong dito ay hindi talaga Super Ann laban kay Black Adam, kundi Super Ann laban sa Mahika. Kaya bang saktan ng Mahika si Super Ann? At kaya rin ba siyang saktan ni Super Ann? Ngayon sa mga comics, mahina si Superman sa Mahika, kaya mahilig tayong sabihin na mahina si Superman sa Mahika dito sa DC Extended Universe. Kaya nagkakaroon ng lamang ang mga tulad ni Shazam at Black Adam. Ang problema lang, wala pa tayong nakikitang kahit anong ebidensya ng kahinaang ito. Wala talaga. Kaya sa ngayon, hindi pa ako kumbinsido na totoo nga ito. Posibleng isulat nila ito balang araw, pero sa ngayon, wala pa ito. Dahil kung totoo ngang mahina siya sa Mahika, dapat sana nagkaroon ng parehong advantage si Wonder Woman gaya ng kay Black Adam. Pero hindi naman ganun ang nangyari. Pangalawa, nakuha natin ang linyang ito sa Shazam. Hindi tayo masusugatan ng sandata ng tao. Ang tanging bagay na kayang pumatay ng Mahika ay Mahika rin. Kaya mula doon, parang pinaniwala tayo na tanging Mahika lang ang makakasakit sa Mahika at sa isang banda, totoo yun. Makikita natin kay Black Adam na hindi siya tinatablan ng normal na rocket, pero nasasaktan siya ng mahiwagang rocket. Mahika lang ang makakasakit sa Mahika. Pero hindi ko rin iniisip na literal na totoo yun, kasi ito ang pangunahing ideya ko. Sa tingin ko may sukat dito at usapin ito ng antas sa pinakailalim. May bala, rocket, misil, batarang, at iba pang bagay na tinawag ni Itim Adan na mahihinang Mahika. Pagkatapos, dito na nagsisimula ang hangganan kung saan sapat na ang lakas ng mga atake para makasakit kahit gamit ang mahikang tatag. Dito rin matatagpuan ang karamihan sa makapangyarihang mahikang atake. Pero hindi ko iniisip na nasasaktan sila dahil lang ito ay mahika, kundi dahil sapat na kalakas ang atake para makasakit kahit ano paman. At kung yun ang ideya, sa sukatang ito,
Maaari mong isama ang mga bagay tulad ng nuclear bomb o suntok ni Super Ann o mga katulad nito. At ang mga iyon ay sapat na malalakas na atake para malampasan ang hangganang ito at masaktan ang mga nilalang na may mahika, kahit na ang atake ay mahika o hindi. Ngayon, ano ang ebidensya ko para sa lahat ng ito? Una, sa tingin ko hindi naman mahiwaga si Hawkman. Astig ang Inf Metal at lahat, pero hindi ko masasabi na ito ay mahika. Kahit ganoon, nasaktan niya si Itim Adam at Sabak, kaya hindi mahiwagang bagay ang nakasakit sa mahika. Alam nating hindi mahiwaga si Super Ann pero mahiwaga si Wonder Woman. Kasing mahiwaga lang siya ni na Itim Adam, Adam at Shazam. Pero nagawa pa rin siyang saktan ni Super Ann. Kaya bakit ko nga ba sinasabi lahat ng ito? Dahil sa ngayon, mukhang ang tibay ang pinakamahinang punto ni Itim Adam. Kaya niyang tiisin ang mga misil at bala. Pero nasugatan siya ni Hawkman. Napabagsak siya ng ilang segundo ni Atom Smasher. Kung aalisin ang ideya na mahika lang ang nakakasakit sa mahika at pantay si Super Ann at Itim Adam. Sa totoo lang, mas magaling si Clark tumanggap ng atake, mas malakas at kasing bilis pa. Nako, ang kidlat ni Itim Adam at ang kanyang tinding bagsik ay siguradong magdudulot ng pinsala. Mabibigla si Super Ann sa una, pero naniniwala pa rin akong mas makapangyarihan si Super Ann sa kanilang dalawa. Unang pelikula pa lang ito ni Itim Adam, bigyan mo pa siya ng panahon at siguradong lalakas pa siya. Pero sa ngayon, kailangan kong ibigay ito kay lalaki ng bakal. Panalo si Superman. Ano sa tingin nyo? Mag-comment lang sa ibaba. Alam kong marami kayong opinion dito. At kung nanatili kayo hanggang dulo at natapos ang video, ang galing nyo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. Kung gusto nyong mag-subscribe, sige lang. Makakapanood pa kayo ng mas marami pang ganitong video at magkikita tayo ulit sa susunod.